Hello and welcome back to another vlog. So may bagong loan app guys at ito ay mada-download sa ngayon sa Google Play Store lang. Mukhang promising kung pagbabasihan mo lang yung kanyang listing dun sa Google Play Store. 4.8 stars. Instantly get loans daw with your smartphone, blah blah blah. For unexpected emergency. Easy and fast cash credit. Naniniwala ba kayo dyan? Sabi pa nga niya dito sa screenshot, 50,000 pesos daw yung maaari niyang ipahiram. And yung loan app na to is under sa Pearl Lending Company Incorporated. Hindi ko siya mahanap sa list of recorded online lending platforms. Nakaka-update lang noong February 2025. So, kung kayo nagbabalak pa lang sa loan app na to na umutang kasi nakita nyo sa ads, sa social media, whatever, huwag nyo lang i-download. Sinubukan ko siya para sa inyo, kaya keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. So in this channel, sine-check natin kung okay ba yung isang loan app o hindi. So ako na muna yung nagtatry para sa inyo. Para mas prepared kayo at the end of my video, saka kayo mag-decide kung okay ito o hindi. Kaya kung hindi pa kayo subscribe, kung bago pa kayo dito, subscribe to my channel because this channel is dedicated sa financial literacy in addition to being careful sa mga online loan platforms para hindi kayo mahuli sa mga online loan platforms na legit, yung totoong legit ha, yung okay na okay. Make sure naka-bell notification kayo para kayo'y alert. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. So today's spotlight, dito po tayo ngayon sa bagong loan app. Natawagin natin si Peso Mo. Installment loans daw, o bongga. Pero ako duda na talaga ako sa mga loan apps pag hindi sila nag-a-appear sa list of recorded online lending platforms sa website ni SEC. Tulad dito. Download ko siya guys para bigyan ko kayo ng heads up. Sinubukan ko siya. At bumungad to na may pa-coupon pa siya na 1,000 pesos. Eh, kung first time mo, parang ano ba to? Nakakainganyo. Pero parang wala rin naman silbi. Based on experience na rin. Anyway, so click mo lang got it to get it out of the way. Tapos ito lumalabas na 1,000 to 50,000 pesos daw yung pwede niya ipahiram. And 0.5% daw interest per day. Wow, bongga. Kung totoo, ano? Sana all. And then, i-click mo yung na-apply now kung gusto mo. Itanim nyo na yun sa isipan nyo na baka magsimula ka sa 7 days, okay? Just expect na lang the unexpected and para hindi tayo mabigong masyado. On the next page, lumabas yung kunyari, pa-calculator niya na may 0 to 50,000 pesos. O, di ba, bonga, nakaka-inganyo siya, no? And then, 120 days, kunyari, may liberty ka to choose your terms. Char-char lang yan. 2, 4, 6, 12, 24 installments daw. Pero, hindi pa yung login. Patikim pa lang yan, guys. Asa din kayo dyan. So, yun, i-click mo yung sign up to sign up and ibibigay mo yung phone number mo. Maglalagay ka ng verification code. I-click mo yung send, papadalhin sa'yo at create ka ng password. Ito na naman sila, guys. Yung mga loan app na tumatanggap ng password na 111111. Nakakaloka, nakakatakot yung mga online loan apps. So, napakadali yung password. Malay mo, baka ma-hack. Feeling ko hindi siya secure. Anyway, so syempre, sa pag-sign up, nag-a-agree ka po sa loan service and privacy agreement niya. Doon po kasi nakalagay yung mga nangyayari sa backend, kaya ingat-ingat po sa pag-click. So, kung gusto mo pa rin mag-proceed, syempre, magla-login ka with the phone number na ginamit mo sa pag-sign up and then ilalagay mo yung napakadali mong password and then click mong login. And then yun, hihingi po siya ng access sa location mo. Lumabas naman yung pa-coupon niya. Wala yung silbi at this point. So, got it lang to get it out of the way and proceed. So, ito may don't allow or allow for phone call. Siyempre, kailangan mong i-allow. Otherwise, hindi ka makakapag-continue. Anyway, so yun, magbibigay ka ng basic information mo, usage of loan, email. Yung pinakamasakit sa mata dito, yung pinakaayaw kong sakit-sakit talaga sa mata, guys, humihingi po siya ng Facebook link. Hindi yan optional kasi pag hindi mo yan nilagay, hindi ka makakapag-proceed. So, ilalagay mo yung username mo. Nagba-background check na naman sila, using our phone number, using our credit history. I don't think Facebook is necessary. And then Viber is optional. Backup phone number is optional. So, just supply the missing information kung gusto nyo patuloy. And then, hihingi po siya ng education background, residence information, and emergency contacts. So, sa emergency contacts, yung hihingin niya is 5 po. So, choose wisely. Ano natin yan. Also, guys, please let your emergency contacts know na ginawa mo silang contact to lessen the stress
sa inyo later on, just in case. Proceed na tayo sa ID. So, yung type ID, SSSDIN, passport, driver's license, voter ID, GSIS card, and PhilSys. So, pipicturean mo yung ID mo at may instructions doon. Sundin lang. Pag-click mo ng confirm, pag-picture mo ng ID mo, hindi po siya auto-capture. So, kailangan mo i-type in yung name, yung middle name mo, which is optional, and then last name, gender, yung stuff like that. So, ayun mga guys, meron po tayong mga optional na information, pero I don't know how effective it really is or makakapagpaangat ba siya ng chance na ma-approve ba dito. Failing pa pala, by the way, yung business permit. S lang po yan. Paki-correct naman, peso mo. Ano ba to? Typo nga. Red flag na yan. Then, may pa-warm reminder pa siya na maaring may tumawag within 24 hours. Humingi pa siya ng 5 stars. Binigyan ko siya ng 5 stars. Pero, in the end, reject pa rin ako. So, meron siyang remove account from malay natin. And I have no interest na mag-apply sa loan app na to. Nakita ko pala yung business permit. A number of red flags na nakita ko dito. Number 1, hindi ko siya mahanap sa list of recorded online lending platform sa SEC na website. Number 2 is napakadali po ng password niya. I don't feel that my information is safe for this app. Number 3, yung pinakamasakit sa mata dito is humihingi po siya ng Facebook link. Yung pinakaayaw ko. Kasi pag legit yung loan app and it has the means na mag-background check sa atin, I don't think kailangan pa nilang humingi ng Facebook. O, diba? Agree kayo. Bakit hihingi sila ng Facebook if makakasilip lang naman sila sa ating credit history, diba? Humihingi pa siya ng 5 contacts. Of course, yung mga typos na, ano ba yan? Business na business, mali pa yung pagkakasulat. In plain and simple terms, guys, mukha man siyang bago, mukha man siyang promising, but kung pwede lang siyang iwasan yun, guys. But that's just me, that's just my personal opinion, that's based on my experience. Nasa inyo pa rin yan kung magpo-proceed kayo o hindi. Yung importante is, alam nyo kung ano yung pinapasukan nyo. Para sa akin ha, X na po talaga to. I made up my mind, ayoko sa loan app na to. At huwag na kayo maniwala dun sa mga nagki-clickbait sa pag-create pa lang ng password. Parang napakadali niya na baka wala lang. I'm just being praning. Baka lang ma-hack, diba? Kung kayo naman ay naghahanap ng mga online loan platforms na at least ma-feel mong safe yung information mo, please check this playlist. Sa playlist na to by Ate Red, andun po yung mga online loan platforms na registered at alam natin na hinahandle po ng tama yung ating mga personal information na sinasubmit. Pero guys, one thing's for sure, X na to si peso mo. Ayoko kay peso mo. Huwag nyo nang gawing peso mo, whatever. Na lang kayo guys sa mga loan apps na nasa legit loan platforms by Ate Red. Of course, I'm not promoting those apps. Nasubukan ko sila and I think they're okay. So good luck. And baka dun nyo mahanap yung loan app na para sa inyo. And kung hindi pa kayo subscribed, be sure you're subscribed here. Don't go anywhere else. Dito lang. So, and hit that and bell notification para hindi kayo mahuli. Dun sakaling mag-vlog ako about legit loan platforms. So, that's it for today's video. See you on my next vlog.